Hola amigos! Hola Janelle! Hola James! Hola, yan. Ano yan? Libro ni Dan Brown, Inferno. Alam niyo ba, sabi dito na ang Manila daw ay gates of hell? Naku, parang hindi naman. Oo nga, doon ako galing eh. Nung isang araw, nagpunta ka nga pala ng Intramuros. Oo, gusto nyo i-tour ko kayo? Oo! Mga kaibigan, gusto nyo i-tour din namin kayo? Tara, samahan niyo kami sa Intramuros. Itinayo ng mga Espanyol ang 64 na ektaryang lupain ng Intramuros noong 1571 upang magsilbing sentro ng politikal, militar at pangrelihiyong kapangyarihan sa Pilipinas noong panahon ng Kastila. Sa kabila ng sunod-sunod na pagsalakay ng iba't ibang lahi ng mga mananakop kabilang na ang mga Espanyol, Hapon at Amerikano, nanatiling matatag ang Intramuros na sumisimbolo sa di patikinag na pagkatao ng mga Pilipino. Sa kasalukuyan, ito ang tahanan ng mga tanyag na arkitektura ng bansa, kabilang na ang Manila Cathedral, San Agustin Church at Fort Santiago. Narito sa likod ko ngayon ang Manila Cathedral. Bukod nga sa pagiging sentro ng Katolisismo dito sa Pilipinas, nagiging isa na rin ito sa mga major attractions dito sa World City. Unang itinayo ang Manila Cathedral noong 1571 sa pangunguna ng paring sekular na si Juan de Vivero. Sa kagustuhan ng pari na may maialay sa Our Lady of the Immaculate Conception, bumuo siya ng bahay dasalan, kahit na ito ay gawa lamang sa nipa at kawayan. Mula sa pagiging isang payak na simbahan, naitaas ang estado ng simbahan sa pagiging basilika noong 1981. Sa kasalukuyan, ito na ang nagsisilbing sentro ng Katolikong pananampalataya sa bansa. Sa kabila ng sunod-sunod ng mga sakuna, sunog at giyera nitong napagdaanan mula 1581 hanggang 1958, lubos pa ring namumukadkad ang ganda ng Manila Cathedral. Sa pangunguna ng Pilipinong arkitekto na si Fernando Ocampo, naitayo ang kasalukuyang simbahan na alinsunod sa disenyong Romanesque na pangkaraniwang disenyo ng mga simbahan sa Europa. Ayon na rin sa makikita sa Manila Cathedral, nakilala ang estilong Romanesque dahil sa kakaiba nitong disenyo katulad ng malalaki at nagtataas ang mga haligi, makakapal na pader, naggagandahang mga arko, at makukulay na mga pinalamutiang bintana. Bukod sa nakakamanghang arkitektura, makikita rin sa loob ng katedral ang samot-saring religious artworks at mga banal na reliko, kabilang na ang labi ng mga dating archbishops ng Maynila. Dahil na rin sa importansya ng Manila Cathedral sa Catholic community ng bansa, makailang beses na rin ginanap dito ang misa ng mga papa, kabilang na rin si Papa Francisco ito lamang Enero. Pero alam niyo ba na hindi lang ito ang makasaysayang simbahan sa loob ng Intramuros? Ito ang San Agustin Church. Itinatag ng mga Agustinian noong 1586, ito na ang tinuturing na pinakamatandang batong simbahan sa Pilipinas. At dahil nga sa kahalagahan nito sa ating kasaysayan, idiniklara ito bilang isang UNESCO World Heritage Site noong 1993. Nakilala ang San Agustin Church sa kakaiba nitong pagkakagawa. Yari ang buong simbahan sa mga batong adobe na nanggaling pa sa mga probinsya ng Bulacan at Rizal. Ito rin ang pinakaunang istruktura sa Pilipinas na earthquake-proof. Dahilan upang malampasan nito ang mga lindol mula 1645 hanggang kasalukuyan. Kaiba sa Manila Cathedral, nakilala ang San Agustin Church dahil sa Spanish Baroque style nito. Orihinal na dinisenyo ng arkitektong si Juan Macias, mapapansin sa buong simbahan ang mabusising arkitektura nito. Maging ang mga granite sculpture ng mga Chinese lion sa pintuan ng simbahan. At mga disenyo sa kisame nito na pininturahan ng mga Italianong pintor na sina Cesar Alberoni at Giovanni de Bella. Talaga namang mamamangha ang kahit sinong bibisita sa simbahan. Pero
hindi lang mga simbahan ang matatagpuan dito sa Intramuros. Isa ang Fort Santiago sa pinakamakasaysayang lugar dito sa Pilipinas. Dating ang pinamumunuan ni Ra Sulaiman ang lupaing kinatitirikan ito. At nang dumating ang mga Kastila, ginamit nila ito bilang pangunahing depensa nila laban sa iba pang mananakop ng bansa. Mula sa makaluma nitong arkitektura, magandang tanawin, at makulay na kasaysayan. Isa talaga ang Fort Santiago sa mga hindi dapat palagpasing lugar sa loob ng Intramuros. Dahil sa strategic location nito sa tabi ng Pasig River, nagsilbi itong pangunahing depensa ng Maynila mula sa panahon ni Raha Matanda noong 1570. Base ng Royal Navy ng Britanya noong British occupation noong 1762 at base ng US Army noong panahon ng mga Amerikano. Noong napasa ilalim ng mga Hapon ng Maynila, ginawa naman nila itong kulungan ng mga nahuhuli nilang mga Amerikano at Pilipino laban sa pamahalaang Hapon sa Pilipinas. Matatandaang dito rin kinulong ang pambansang bayaning si Gat Jose Rizal bago siya tuluyang bitayin noong 1896. Makikita pa rin sa loob ng fort ang dating naging tirahan ni Rizal, maging ang mga kagamitan minsan niyang ginamit habang nakakulong dito. Sa kasalukuyan, dinadayo ng mga turistang Pilipino at mga dayuhan ang lugar na ito dahil na rin sa kasaysayan ng lugar. Grabe! Ang ganda nung nabisita ni James, no? Nakilala pa natin si Jose Rizal. Oo nga, kaya lang, nakakapagod. Oo nga gutom na ako. Nako, lagi ka naman nagugutom. Pero ako rin eh. May alam mo kung kainan na nasa Manila din. Puntahan natin? Tara! Mga kaibigan, tara, bisitahin natin ang Chinatown. Matatagpuan ang Binondo sa hilaga ng Ilog Pasig at halos kapitbahay lang ng Intramuros. Itinuturing itong pinakamatandang Chinatown sa buong mundo na naging simbolo na rin ng mahabang pagkakaibigan ng China at ng Pilipinas. Dahil sa maganda nitong lokasyon, kalapitang Ilog Pasig at iba pang pangunahing distrito sa lungsod ng Maynila, dito na nga piniling manatili ng mga Chino upang magtayo ng mga negosyong pangkalakalan magpasa hanggang ngayon. Ni hao! Welcome sa Chinatown! Nandito tayo ngayon sa Binondo, Manila, kung saan sa likod ko nakikita nyo ang napakalaki at napakakulay na Chinatown Arc na tinatanghal na pinakamalaking arko sa buong mundo, mas malaki pa sa arko na nasa Washington DC, na sumisimbolo sa napakaganda at napakakulay din na diplomatic ties 40 years between the Philippines and China. Pagdating mo pa lang sa Binondo, sasalubungin ka na ng iba't ibang Chinese food stalls at markets. Mula mga Chinese herbal medicines, iba't ibang dried goods, mga pampalasa at mga sangkap, talaga namang bubusugin ka maski sa tingin pa lamang. At mawawala ba naman ng noodles sa Chinese diet? Speaking of noodles, papalagpasin ko ba ang pagkakataon na bisitahin ang isang authentic Chinese restaurant na pinagmamalaki ang kanilang lamien gisado? Dito kami ngayon sa isang Chinese restaurant sa Binondo. Ito yung isa sa best sellers nila, yung beef lamien gisado. Tara, tikman natin. If you look at it, visually pa lang, nakakagana na kasi napaka-colorful. Ang dami nilang sahog na vegetables, carrots, tomatoes, cabbages, and everything. Pati egg, meron ding sangkap na egg. Tikman natin. Nasang-lasa mo yung egg. At saka walang nangibabaw na lasa kasi everything is mixed perfectly together. So
Very good. For 180 pesos, madami siyang servings. Pwede nang pagsalusaluhan ng barkada. Tapos yung dumplings nila, it's tasty. Vegetables din yung primarily nasa loob ng dumplings. Ang sarap. Tama-tama lang yung hindi siya maalat. Tama-tama lang. At saka napakalambot, napaka-easy kainin. And to top it all off, pagkapasok mo ng restaurant, save agad sila, ay nagbibigay agad sila, serve agad sila ng tea. So, nag-complement sa lahat ng pwede mong i-order at pwede mong kainin. Bukod sa lamien gisado, pinagmamalaki rin ng restaurant na Lanzo Lamien ang kanilang ramen. Alam nyo ba na hand-pulled noodles ang gamit nila sa mga ramen nila? Abay, talaga namang nakakagutom. Pero syempre, hindi lang naman noodles ang pinagmamalaki ng mga Chino dito sa Binondo. When we say Chinese food, what comes to mind? Hopia and tikoy. Tara, bili tayo. Mula tikoy, hopya at iba't iba pang Chinese pastry products, malulunod ang kahit sinong bibisita sa Binondo. Kaya siguruhin magdala ng pera dahil talaga namang sulit sa sikmura ang paggagala sa Binondo. Higit sa pagkain, masarap bisitahin ang Binondo dahil na rin sa pinaghalong Pilipino at Chinong kultura na nakapalibot dito. Gaya na lang ng isang dasalan na matatagpuan mismo sa gilid ng Ongpin Street sa Binondo. Dito nakalagak ang shrine ng mapaghimalang Santo Cristo de Longos na may isang malaking krus na may mga sampagita kung saan pumupunta ang mga deboto para mag-alay at magsindi ng mga insenso sa paraang katulad ng nakikita sa mga Buddhist temples. Ito ang nagustuhan ko sa Binondo. Ang mayaman at makulay na pagsasama ng mga kultura na pumupukaw hindi lang sa ating panlasa, kundi sa lahat ng ating pandama. Makatakap ito no? Takaw mo kaya, naubos mo sa platong pansit. Tama na yan! Oh, Teka, nai-impatch yata ako eh. Ipag-pray natin yan. Naku, may alam ako na gumagamot, empacho, sakit ng tiyan, cancer at kung ano-ano pa. Hindi naman ako naniniwala dyan eh. Naku, doon sa pupunta natin, walang problema yan dahil tatlo-tatlo ang reliyon doon. Tara mga kaibigan, sama-sama natin ipagamot si Yan Yan. Katulad ng Maynila, pinangalan din ang distrito ng Quiapo sa isang uri ng halaman na matatagpuan sa katubigan ng Kamaynilaan. Sinasabing noong unang panahon, ang lugar na nasasakupan ng Quiapo ngayon ay kumpol ng mga isla na napapaligiran ng katubigan, isang perpektong lugar na pinag-uusbungan ng mga Quiapo na sa kalaunay ginawang pangalan ng distrito. Sa kasalukuyan, isa na ang Quiapo sa pinakadirarayong lugar dito sa lungsod ng Maynila. Narito nga tayo ngayon sa Quiapo, ang isa sa pangunahing distrito at sentro ng komersyo dito sa Maynila. At pag napag-usapan nga natin ang Quiapo, hindi mawawala ang Quiapo Church o mas kilala bilang Basilica ng Nazareno. Tara, kilalanin natin siya. Isang Quiapo Church sa pinakakilala at dinarayong simbahan sa buong Pilipinas. Itinatag ng Pransiskanong Prailing si Antonio de Nombella noong 1588, unang nakilala ang Quiapo Church bilang parish of St. John the Baptist. Higit sa arkitektura nito, ang kasagraduhan ng lugar ang nag-iengganyo sa mga deboto na bisitahin ang natatanging simbahan na nagsisilbing tahanan na ng imahen ng itim na Nazareno.
Tuwing Enero, tinaragsa ng libo-libong deboto ang simbahang ito para ipagdiwang ang pista ng itim na Nazareno. Isang prosesyon ang isinasagawa sa paggunita ng translasyon o ang paglilipat ng rebulto ng itim na Nazareno papuntang Quiapo Church mula sa orihinal nitong lokasyon sa ngayong Rizal Park. Sa pagdiriwang na ito, hiniikot sa lungsod ng Maynila ang relika kasama ang mga deboto na kadalasang inaabot ng ilang milyon. Mapalalaki, babae, bata o matanda, walang hindi naengganyo sa paniniwalang pisikal at espiritual na kagalingang hatid ng itim na Nazareno. Isa ito sa patunay ng matingkad na pananampalataya at debosyon ng mga Pilipino sa reliyong Katolisismo. Ngunit hindi lamang reliyong Katolisismo ang namamayani sa lugar na ito. Narito tayo ngayon sa Plaza Miranda na nakilala bilang simbolo ng demokrasya noong panahong Marcos dahil dito ginanap ang pinakamalaking demonstrasyon laban sa martial law noong 1980s. Sa ngayon, hindi na mga relihista makita rito, kundi mga nagtitinda at mga residenteng wala na ibang mapuntahan kundi ang plazang ito. Bukod dito, matatagpuan din sa nasabing plaza ang isa pang uri ng reliyong narito sa Quiapo. Mula sa panghuhula, mga agimat, pampaswerte at kung ano-ano pa. Hindi may tatanggi na buhay ang paganismo rito sa Quiapo. Ang reliyong paganismo ay ang paniniwala sa mga Diyos-Diyosan, hula at mga agimat. Taliwas ito sa turo ng simbahang Katoliko na walang dapat pagkatiwalaan ang mga tao kung hindi ang Diyos na nababanggit sa Biblia. Kung doon nga sa loob ng simbahan, ang mga kandila ay ginagamit para sa pagdadasal natin sa Diyos at sa mga santo, dito sa labas iba naman, para sa mga personal na interest naman. So kagaya nga nito, ang tawag nila dito ay wishing candles. So bawat kulay nagre-representa siya sa bawat interest mo sa buhay. So yung green, pera, yung red, family for example, yung brown ay sa pag-aaral. So ang gagawin lang daw dito ay iilawan lang daw at parang wala, matutupad yung mga hiling mo sa buhay. Try natin. Mula pampalaglag, pampabuntis, masayang buhay, paghiganti. Talagang narito na lahat ng uri ng pampaswerte at pampamalas na maaari mong makita. Pero bukod sa Katolisismo at paganismo, may isa pang reliyon sa Quiapo na nagdadagdag ng kulay sa kasaysayan ng lungsod. Kung si Yan may Chinatown, akin naman ang Muslim town. Tara, kilalanin natin ang pinakamalaking Muslim community dito sa Maynila. Marahil, hindi alam ng marami na sa parteng ito ng Maynila, matatagpuan ang isang komunidad kung saan tahimik na namumuhay ang mga Muslim. Karamihan sa residente nito ay mabiktima ng gyera at kaguluhan sa kanilang lupain sa parteng Mindanao. Isa sa namumukod tanging struktura sa loob nito ang Golden Mosque, na siyang tumatayong bahay dasalan ng ating mga kapatid na Muslim habang nasa Quiapo. Ito ang Golden Mosque. Pinatayo ito ni former First Lady Imelda Marcos para sana sa pagdating ni Libyan President Muammar al-Gaddafi sa bansa noong 1976. Kahit hindi na natuloy ang pagbisitang ito ng Libyan President, ito na ang naging sentro ng reliyong Islam dito sa parteng ito ng Kamaynilaan. Sa loob ng Golden Mosque, 5 beses isang araw nagsasama-sama ang mga kapatid nating Muslim upang sambahin si Allah sa panahong kung tawagin nila ay Salah Time. Nakilala ang Golden Mosque dahil sa kakaiba nitong disenyo na pinagsama-samang sining ng grupo etnikong Maranao, Maguindanao at Tausug. Sa makukulay nitong pader, maaninag ang kagustuhan ng mga kapatid nating Muslim na magkaroon ng mas kaaya-ayang buhay dito sa bago nilang tahanan.
makulay na ang reliyon, makulay pa ang istruktura, mga bagay na sumisimbolo sa mga reliyong makikita rito sa Quiapo. Grabe no? Nakakapagod. Ang dami natin lugar na napuntahan. Nakakauhaw. Oh, at kahit nakakapagod, marami naman tayong natutunan, di ba? Marami tayong napuntahan at naranasan. Tulad na lamang sa Intramuros, yung mga simbahan doon, pang world class talaga kasi yung mga istruktura nila, yung mga arkitekto, ay hango sa Europa. Kala mo nasa ibang bansa tayo nung pumunta tayo Tsaka, doon. tsaka nung pumunta tayo doon, parang nabalik ba tayo sa dating Maynila na nagbigay talaga, nagpakilala talaga sa ating bansa noong unang panahon. Gusto ko doon na nadiin yung importansya ng ating history ng Pilipinas dahil isang historical na lugar kasi yun. So, at ilan lamang yan sa mga dahilan kung bakit ang Maynila ay heaven sa ganda. Ngayon din naman, nung tayo'y napunta sa Chinatown, pagpasok pa lang, no, kitang-kita natin napakakulay ng mga istruktura na sumisimbolo sa napakaganda at napakayabong na pagsasamahan ng China at ng Pilipinas. Pero ano yung maaalala natin doon lagi? Nabusog tayo sa noodles. Oo. Kabusugan. Kitang-kita naman kay James na isang tasa ng noodle naubos na kaagad. Freshly baked. At tsaka sa nakita natin doon no, na yung pagiging health conscious talaga ng mga Chinese na nakuha din naman ng mga residente na doon sa Chinatown. Na sa tasa pa lang, makikita natin na nandun na yung kailangan mong protein, nandun na kailangan mong gulay, nandun na rin yung kailangan mong carbohydrates sa isang araw. Makikita din natin doon yung isang parte ng kultura nila ng sa China, yung kanilang relihiyon na Budismo. Di ba ang ganda no, na nasubukan natin no, yung naghahagis lang tayo ng Tapos dalawang mag-wish soul. ka. Oo, Tsaka- tapos may sagot Tsaka kitang-kita doon, no? Kasi nagdadasal ka sa santo na mga Katoliko, pero ang paraan ng pagdadasal mo ay gamit ng insenso na kilala na galing naman sa mga Chinese. No? Tapos nandun din tayo, bumili din tayo ng hopya. Lahat ng kakilanlan talaga ng mga taga-China. Pero na-adapt natin lahat sa Pilipinas. Patunay lamang na ang Manila ay heaven sa sarap. Ganon din naman nung pumunta tayo sa may Quiapo, kung saan nakita nga natin yung pagsasama-sama ng tatlong reliyon, ng paganism, ang Catholicism, tsaka ang Islam. Kung saan nakita natin na sa isang komunidad, sama-samang namumuhay itong mga reliyon nito para isulong ang pag-unlad ditong Maynila na sa ibang parte ng Pilipinas medyo hirap, pero sa lungsod ng Maynila, kitang-kita natin na tahimik at sama-sama nga silang kumikilos para sa pag-unlad ng kanilang lungsod. Natuwa ako nung nadako tayo, napunta tayo at nakita nyo yung kung paano nagdadasal yung mga Muslim sa mosque nila. Nakakatuwang malaman na meron palang lugar na malapit lang na kung saan ang mga Muslim at Kristiyano ay hindi nagpapatayan. Imagine mo, paglabas mo ng Quiapo Church, nandun na yung paganism. Oo, nasa gilid lang. Pagliko mo ng Kapraso, nandun na yung Muslim town. dun sa Quiapo. Mga bagay na nagpapatunay na ang Maynila ay heaven nga sa heaven. Sabi nga nila, kung ano yung gusto mong makita, yun ang nakikita mo. Kaya nga siguro si Dan Brown, nung dinescribe niya ang Maynila bilang gates of hell, siguro nagbigay tuon lang siya sa mga bagay na magulo, na mapangit sa Maynila, na hindi naman talaga sumisimbolo sa kabuuan nitong ating lungsod. At he failed to notice, no? At hindi niya nakita yung tunay na kagandahan ng Manila. Kaya kayo, para sa inyo, gates of hell pa rin ba ang Maynila? So, what's your favorite part of the trip?